Maaring naiwasan ng red alert status sa Luzon Grid at ang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar kung nasunod lang ang maintenance program para sa 2024 ayon yan sa National Grid Corporation of the Philippines. May posibilidad din umano na magkaroon pa rin ng yellow at red alert kung hindi maibabalik sa operasyon ang ilang plantang naka-forced shutdown. Kahapon, isinailalim na rin sa yellow alert ang Visayas Grid. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Kahapon, ilang lugar ang nakaranas ng power interruption kasunod ng red alert sa Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ang may-ari ng karinderya na si Nanay Dory, umaasang hindi na ito masusundan. Kasi nga, kawawa naman yung mga bata, lalo na yung mga apo ko. Ang dami kong apo, kawawa naman. Sanay pa naman sila sa aircon. Sobrang init, hindi ko alam, Diyos ko, kung anong mangyayari sa akin. Actually naman, hindi naman kami most of the time nag-i-stock sa rep ng kasi every day na pamalengke ko, every day ko rin niluluto lahat. And nauubos naman siya. Para makatipid na sa konsumo ng kuryente sa kanilang karinderya, nagpapatay sila ng ilaw at electric fan kung wala namang customer. Tulong na rin para hindi makadagdag sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ayon sa NGCP, mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ay naka-yellow alert ang Luzon Grid. Anila nasa 13,607 megawatts ang available capacity kumpara sa peak demand na 12,874 megawatts. 18 power plants ang naka-force outage habang 3 ang gumagana na mababa ang produksyon. Dito, halos 2,000 megawatts ng kuryente ang unavailable o hindi magamit ng grid. Iwanagin natin na yung mga power plants na naka-forced shutdown, hindi naman yan sabay-sabay. I'm looking at the data right now. Meron tayong mga planta na maliliit na mula nung August 2023 pa. So, ilan tong 2023 na nag-outage, nasa 4 sila. Tapos yung iba, Enero pa lang, yung iba Marso, pero marami talagang mga plantang ngayong Abril, beginning April 4 hanggang April 16 na nag-shutdown. Anya dahil transmission provider lang ng kuryente ang NGCP, hindi nila sakop ang operasyon ng mga planta. Paliwanag niya kung nasunod ang maintenance program para sa taong ito, wala dapat anyang red alert. At ang 19 na plantang nag-shutdown kahapon ay pawang mga hindi planado. Hindi din masasabi anya kung may iba pang power plant na magkakaroon ng emergency shutdown. At hanggat hindi nakakabalik sa operasyon ng mga planta at nananatiling mataas ang demand, ay may posibilidad na magkaroon pa rin ng red at yellow alert. Yung demand kahapon nasa a little over 13,000 megawatts. Pero ang projected peak o yung pinakamalaking konsumo ng Luzon Grid for 2024, ang projection niya ay nasa 13,800. So hindi pa tayo maabot dun sa pinakamalaking konsumo ng kuryente. And that's supposed to happen based on projection mid-May sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ayon naman sa Meralco, nakatepende sila sa inilalabas na advisory ng NGCP. Ang demand ng kuryente sa Luzon Grid ay pinakamataas during the second half of May. So we're still in the middle of April, so between now and the second half of May, we can expect the demand for power to continue to increase. So we're hoping that the power plants can continue to operate reliably. Anya lumagpas na sa 8,400 megawatts ang peak demand para sa mga sineserbisyohan ng Meralco. At ayon sa Meralco, malaki ang tulong ng interruptible load program na ipinatutupad para makatulong sa grid, kung saan nasa 340 megawatts ang nadeload na kuryente. Dahil kung walaan nila ang pagdedeload ng mga industriya at commercial customers ng Meralco ay magkakaroon ng malawakang brownout. Pero as far as we are concerned, I think everybody agrees to the premise that what we really need is additional capacity in the system. So when you mention of additional capacity, it simply means more power plants coming on stream, especially new ones, and for those that are currently running to keep running efficiently. dito anya pumapasok ang tanong kung kaya bang maabot ng supply ang lumalaking demand ng kuryente. Samantala, mula alauna ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, nakataas din ang yellow alert sa Visayas Grid. Dito nasa 2,713 megawatts ang available capacity, habang ang peak demand ay nasa 2,523 megawatts. Nasa 13 planta naman dito ang naka-force outage, habang 5 ang gumagana pero mas mababa ang produksyon nito. Ayon sa NGCP, wala ding planned maintenance sa mga planta sa Visayas. Samantala, nakikita ng NGCP na bababa na ang konsumo ng kuryente pagdating ng weekend, lalo't maraming mga opisina ang sarado.
Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.